Ngangaldaw niya yung mga kapamilya. Pupunta nga tayo ngayon sa aming pananim na kamatis at kami ay mag-harvest na naman. Hindi ko na nga alam kung pang ilang harvest na nga namin ito at ayoko na nga alalahanin ang nakaraan. Charo. Basta ang pagkakaalala ko ay nakapag-harvest pa nga si Papang noong panahon ng holidays. Happy holiday to you. Happy holiday to you. Cheese. Yung mga taga-Baguio nga lang nakakaalam niyang kantang yan. Bumaba nga ang presyo ng kamatis kumpara noon. Ang pinambayad kasi sa kanya nung huli ay 100 per kilo, pero para sa aming farmer ay panalo pa din ito sa presyo. Nauna na nga nag-harvest si Papang at si Mami at kami ay sumunod lang ni Mela. Kung mapapansin nyo nga itong mga pananim naming kamatis ay namamatay na nga ito at hindi na nga ito healthy tignan. Hindi na nga namin ito ganong naalagaan dahil nag-umpisa na nga rin ang sakit ng kamatis at hinayaan na nga lang namin ito dahil sayang lang kung i-sprayan pa ito ng gamot or insecticide. Thankful pa rin kami dahil yung kalakasan nga nito sa kanyang pamumunga ay natsambahan nga namin ang mataas na presyo. Itong pag-harvest nga namin tinatawag nga ito sa amin nga tudtudlaangan gamin pilpilin milaangan jay mayat nga bunga na. Yung iba kasing mga bunga nito ay hindi na nga magandang ibenta at yung ilan pa dito ay malilit pa lang ay nahihinog na. Pasensya na nga sa pag-voice over ko ngayon, medyo mahina, wala naman akong sakit. Sadyang kailangan ko lang manahimik dahil natutulog ng aking alaga dito sa aming kwarto. So by the way, ito palang hina-harvest or yung pinipitas nga namin ay pinipili nga namin yung red na o yung may hinog na dahil yun nga ang sabi ng aming buyer. Wala ata kasi masyadong bumibili ngayon ng green na kamatis. Natutuwa nga ako dito sa aming kamatis kahit hindi na nga ito naalagaan at may sakit na nga ito ay lumalaban pa rin. Nakikita nyo ba at may bunga pa nga rin itong mga ito. Kahit nga spaghetti pababa na nga ang presyo ng kamatis ay patuloy pa rin kaming mag-harvest or pipitasin itong mga bunga hanggat mayroon pa. Isupay dyan maila ko diba paggatang pa'y timakanday ta? Sa inyong mga lugar mga kapamilya, ano na ba ang presyo ng kamatis sa ating palengke? Nagumpisa na palang magbuhat si Papang dito sa mga hinarvest naming kamatis. Mabilis lang naman itong pag-harvest namin ngayon dahil hindi naman na ganun karami ang kanyang bunga na ko. Na-expect na namin ay 2 crates lang ang aming makukuha. Dito naman kami sa kabilang bangir magpipita. Siniwan ko nga muna dyan sa bandang tuktok itong aso namin at si Mela dahil hindi nga maganda ang daan dito. Ipapakilala ko nga sa inyo itong si Cactus, ang bagong kaya-ayam ni Mela. Sakto nga yan sa kanya dahil wala nga siyang kalaro at yan na lang ang kanyang kausap kapag wala siyang ginagawa. Halata namang lab na lab niya yung laruan na yan dahil hanggang dito sa garden ay kasama niya pa nga. Nagumpisa na nga ako sa pagpipitas para matapos agad. Dito sa pinagpipitasan ko ay malinis pero yung iba ay napakadamo. Hide and seek at ang labanan dito. Sabi ko na nga sa inyo nung una ay napabayaan na talaga namin itong kamatis kaya eto maghahanap tayo ngayon ng bunga. May part lang talaga dito na kailangan talagang linisan at ayan dinadamuhan nga ni Papang dahil may pananim nga siyang kamote. Nagtanim talaga dito ng kamote si Papang para once namatay or nawala na itong kamatis ay meron pa rin kaming harvestin na makakain dito sa bahay. Ito nga isa sa aming mini merienda at gustong gusto din ito ni Mela lalo na kapag wala kaming stock na tinapay or biskwit sa bahay. Ito na pala ang mga na-harvest naming kamatis at kailangan nating hugasan siyan. Ano ba yan? Kala nyo madaling mag-record, nakakabulol din kaya minsan. So ito hugasan namin, nilagyan pala namin yan ng counting dishwashing liquid. May isa pala tayong follower na nagsuggest noon ng shampoo pero hindi na namin ito nagawa noon dahil nagmamadali nga yung buyer at kailangan naming ma-deliver agad itong mga kamatis. Lagyan nga namin ito ng counting dishwashing liquid. Itong dishwashing liquid ay ginagamit talaga namin ito sa paghuhugas ng lemon. Nakibabali nga itong ubing kanina sa paghuhugas kaya nabasa siya kaya ayan pinaliguan ko na nga para hindi lamigin. Ito nga pala lahat ng aming na-harvest na segregate na namin yan sa big at small. Akalain nyo yun mga kapamilya na kapag harvest pa rin kami ng ganyang karami. Akala talaga namin ni Papang ay 2 crates lang dahil nga namamatay na itong kamatis. Kaya naman mapapa-thank you Lord ka na lang. I-deliver na nga namin ito kaya hanggang dito na lang. Salamat mga kapamilya na ragsakak na binuwam daytoy. God bless!